Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa buong buwan ng November 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Collective reading nga pala to. So sa case na to, merong someone na nagkaka-crush sa kanyang ka-workmate. Kaya lang di siya type. Sad to say. Ganun parang may spark tapos nawala. Tapos kaya pala ganun ay dahil di pala type. Ganun. May magka-workmate dito naglalandian o may crush yung iba sa inyo sa ka-workmate. Lagi nila kausap pero at first okay naman, lagi magkausap. Bandang uli wala na, nawala na ng parang bula yung communication nila o sila mismo. Hindi na nag-uusap. So, ewan ko kung may makaka-relate ba dito. Pero, alamin natin, ano bang reason kung bakit hindi na nagpaparamdam ang taong to. So, kukuha ko dito ng ibang deck. Sandali lang. Para malaman natin kung anong tinatago ng taong to. Bakit siya ganyan? Bigla na lang hindi nagparamdam. O bakit bigla na lang siyang naging cold? Anong reason? We are living two separate lives. This situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. So yun nga, hindi na sila nag-uusap dito. We are living two separate lives. Hindi na sila connected sa isa't isa. Nakaya na nilang mabuhay nang wala ang isa't isa, ganun. O hindi na mag-uusap. Eto, na-drain daw siya sa connection. Mahirap daw i-manage. So, yun yung reason bakit bigla na lang di nagparamdam ang taong to. Sabi naman dito, I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Hindi daw niya alam kung ano bang nakita mo sa kanya. Feeling niya, hindi naman daw siya kaakit-akit. Ayun, kuha tayo ng iba pang information. Since mahaba pa yung oras. Reminiscing, I miss our inside jokes. Neglected, I failed to give you what you need. Broken, I feel shattered about this situation. So, na-miss daw niya ang inside jokes niyo sa past. Aminado siya na nineglect ka niya o binaliwala.
Ewan ko, for some reason, in pain siya. Ngayon na hindi na kayo nag-uusap. Kasi siguro, dahil nga minsan namimiss niya yung nakaraan. Kaya ganito. Feeling broken. So, pag naalala niya siguro yung nakaraan, eto, feeling broken. Pero ginusto niya to eh. Siya mismo ang kusang lumayo. Na-drain daw siya sa connection. So, ibig sabihin, hindi siya willing i-pursue ang connection na to. For some reason, siguro dahil may iba na siya, o may iba na yung iba sa inyo, o dahil di kayo talaga literally type ng taong to. Nagiging mahirap lang naman kapag hindi mo gusto, di ba? Kapag di mo mahal ang isang tao, hindi ka willing mag-sacrifice, di ba? So, ibig sabihin lang, hindi kayo type talaga ng taong to. Kasi ano siya parang work romance. Ngayon, kayo naman, alamin natin anong feelings niyo para sa taong to. Kung ito man may kwento niyo. So, sa dating na to, obsessed kayo sa kanya eh. Talagang gusto niyo talaga ang taong to. Eto nga, hopeless kayo. Oh. Super sad kayo dito. So, ano parang iba yung chemistry ng connection na to. Kaya obsessed na obsessed kayo. So, sa madaling salita, attracted pa rin kayo sa taong to. Kaya lang nga, nag-give up na yung person nyo. O, hindi talaga kayo talagang type, sad to say. Ano pa nga topic dito? Tingnan natin ano pang masasabi dito. Misfortune, no? Elevation. Kasi ang dating sa akin, kung ipapursue nyo pa rin ang taong to, ito, mamalasin lang kayo. Kasi nga, hindi siya divinely guided, ang connection na to. Hindi talaga meant to be, tingin ko, ang taong to sa iba sa inyo, kung ito man ay kwento nyo. Tingnan pa natin, ano pang masasabi dito. Capricorn. Enemy. Lalo na siguro kung ang person ng iba sa inyo ay Capricorn. Di mo, misfortune, enemy. So, parang ano nagbabadyang panganib. Na parang mas better kung mag-move on na lang. Kasi kung ipapursue ng iba sa inyo to, tulad nito. Parang reward, parang pagpapagura, effortan. Useless nga. Kasi maghiwalay din o baka awayin kayo dahil enemy to o i-abuse kayo. Talagang literal na masasaktan lang kayo. Kung Capricorn, may Capricorn sa birth chart ng taong in-inquire nyo o yung other person, kung kwento nyo to, ganun Tingnan mo, parang may danger gawa nitong snake at bird.
trouble ang dala ng taong to. So, ano pang mensahe dito? Tingnan natin. Family. Fire. Well, ang dating sa akin, advice na siguro to na para bang kung kasi pupursue pa rin ng iba sa inyo ang taong to, baka magka-family sila, kaya lang madedestroy din. So, yun na yung parang future kung ipapursue pa rin ng iba sa inyo itong taong to. Na parang bang broken family yung kahantungan nito. Extra message pa. Sa ibang detalye, may tutulong sa inyo in times of crisis. Ito, kung mawalan kayo ng pera, o may gusto kayong bilhin, pero kulang budget nyo, may tutulong sa inyo na friend. Okay? So, punta na nga tayo dito sa deck na to. Ano pang mensahe? Purity. Wish. So, sa pananaw ko, yung purity dito ay tungkol sa heart ng iba sa inyo, na i-keep nyo lang yung heart nyo o feelings nyo hanggang sa may dumating na tao na deserve ng heart nyo. So, i-keep nyo lang as pure as possible para mabigay nyo yung heart nyo sa tamang tao. Okay? Ganun ang datingin yung action dito. Na siguro magstay single muna hanggat in pain o hanggat hindi nakaka-move on o hanggat hindi pa dumarating ang the one. Stay single. Ngayon, sino yung tao sa kwento na to? Ito yung description ng ka-workmate. Kasi ano nga na-inlove yung iba sa inyo sa ka-workmate. So, ang itsura niya ay pwedeng round face. O baka kayo to. Kasi pwede rin vice versa. So, yung clue na lalabas ay pwedeng mag-resonate sa inyo o dun sa ka-workmate. So, round face, muscular, white clothing. So, ano tong white clothing? Siguro, ito yung uniform, white. So, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O mahilig sa white color ng damit. Same height as you. So, pares lang daw kayo ng height. Damit. Ang kulay ng damit siguro nga ay uniform o favorite na kulay ng damit, white, maskulado, bilugan ng mukha. So, yun yung description at ito naman ang zodiac sign. Zodiac sign ng ka-workmate.
Taurus, Aries, alin man dyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.